Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesukristo ang manatili at sumatin, mga kapatid. Mga kapatid, sa ngayong oras po ay pag-uusapan po natin ang isang mahalagang bagay ukol sa pananampalataya. At sisimulan po ito ng isang kapatid na si Brad Jonifer Benavente. Brad Johnny, Opo, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Magandang araw po. Kapayapaan po ang sa ating lahat mga kapatid. Welcome po muli sa ating usapang sambahayan. Salamat po sa Diyos sa panibagong pagkakataon muli na ipinagkaloob sa atin para po tayo ay magkitang-kitang muli at magbuklod sa ating po pag-uusap. Isa po muna namang magandang ating pag-uusapan mga kapatid, mga kasambahay, mga sambahayan. Meron po kasi tayong, alam niyo po, maganda kasi yung lagi tayo may napag-uusapan para po yung ating pagkain sa espiritu nagkakaroon tayo ng nilalaman sa atin. Kumbaga, hindi lang sa pagkain tayo sa hapag natin nagkakaroon ng kainan, kundi maging sa espiritu po natin. Ngayon po, meron po tayong isang mahalagang bagay na ating po pag-uusapan. Ito po ay ihatid po ng ating kapatid ni Brad Nolly. Okay. Salamat po mga kapatid. Magandang araw po, gabi, kung saan po kayo naroroon. Ito po pag-uusapan natin, Brad Johnny, ito, ano to ito isa sa dahilan yung mga dahilan kung bakit tayo. Lumisan, di ba, dun sa ating dating pinagsasama-samahan na grupo. Kasi yung Opo. debate, di ba, yun parang yun ang yung debate inalis Hindi na raw kailangan ng debate. Ang debate daw, hindi na. Opo, kaya nga po. Parang ginawa, parang kape. Two in one, debate, tapos pag gagawa ka ng mabuti, debate na raw yun. Pero ayon ba yun dun sa Biblia? Parang salungat di ba? Kasi Opo. ako katulad ko, naanib ako dahil sa debate. May mga kapatid na maraming kapatid dahil sa debate. Di ba? Pero Opo. tungkol dyan, yung mababasa natin sa Gawa 9:29, di ba? Meron naman talata. Pwede po bang ano yun? Yung Opo. 9:29 po. Opo. Kasi nababasa naman natin yan, Brad Nolly. Katunayan niya, katulad sinasabi mo, kung ilalabas ng ating kapatid na proverb. Ayan. Yan po. Yan. Sige po kapatid na proverb. Pakibasa po. Ito, ako na lang po, kapatid na dyan. Medyo okay na po. Na Sige nangaral po. katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, dadapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. At isipin nyo, ito nga yung mga apostol nga, di ba? Nakipagtuligsaan. Yung tuligsaan po kasi debate yun At ang ayon yung kay dito sa talata. Nakipagtuligsaan sila Opo. nila yung mga kasi hindi naman tuligsaan na taltalan niya, nakipagtulig ano po yan dahil sila po mangangaral pagdebate siya dun sa kanyang pananampalataya. Kung aalisin na yon, parang tanggalin na lang natin yung talata na to sa Biblia, lahat na nakigay. Tanggalin na lang natin. Kaya, kaya nga po Umanap na lang tayo nung ayon dun sa gusto natin. Di ba, kapatid na Johnny, ano po ba masabi? Meron po ba tayong video niya na sinabi mismo ni Brad Alien tungkol sa debate? Proserve, baka Opo. may tayo dyan. Opo. Sige po, kapatid na proverb. Asa ko? Opo. Sige po, abang natin ni proverb, ang kapatid na proverb. Kasi mahalaga talaga yung debate sa isang pananampalataya, Brad. Kasi diyan mo makikita na para makita nila, no? Ang mga apostol nung una, ang Panginoong Hesus nung una, nakipag-usap, nakipagdebate para patunayan ang tunay na totoong pananampalataya. 9:22-29 ng gawa. Datapwat lalo nang lumakas ang loob ni Saulo, nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. Siya'y nagsalita, nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo, nakipagdebate. Datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Ang sino mang mangaral magsasabi, bawal daw ang debate, walang malay sa Biblia yon. Ayun po. Maliwanag po yun. Kapatid Noli, sinabi nyo na
siya rin ginamit ni kapatid na Eli. Ang sabi niya, yun daw magsasabi ang debate, hindi na Hindi kailangan. sa Diyos yun. Wala daw ano, wala na wala daw alam sa Biblia yun. Nakakatawa lang. Di parang sinabi ni kapatid Nelly yung dinlinan niya, hindi sa Diyos. Ganun ba, Bro Johnny? Opo, yun ang lalabas po talaga Hindi naman nun. Opo. Opo, Brad Noli, yun po yung Parang, lalabas nun. sabi nga ni Bro Nelly, pati ang Panginoon si Kristo, sa gawa 15, di ba? Meron pa, maraming talata yan tungkol sa pakikipagdebate. Kung gano'n naman ang gagawin, di tanggalin na lang yung mga talata na yan para Opo, opo. nung namumuno. Eh, ang problema, ang mabutang pakikipagdebate daw, yung mabuting gawa, ayon nga dito sa gawa yun eh. Gawa, sa talata, gawa. Sa gawa pa yan. Aalisin mo, tapos aalisin mo ba yung gawa? Aalisin mo ba yung, aalisin mo ba yung debate, samantalang nakalagay mismo sa gawa 15:2, 9:29. Kakatawa naman. Tapos iba yung mabuting gawa, buti pa ang kape, 3-in-1, ito 2-in-1. Debate na hindi ka nagagawa, hindi ka na makikipagdebate, pero ang debate daw gagawa ka na lang. Anong gawa yon? Bukod yon, bukod ang gawa, bukod ang pakikipagdebate. Yung mabuting gawa, bukod yon, nakalagay doon maraming talata na sinabi doon, gumawa ka ng mabuti. Di ba? Gumawa ka ng mabuti, lalo-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Ibig sabihin nun, kung ganun pala iisipin, kapatid na Johnny, kapag ikaw may mas magagaling makipagdebate kung susundan natin yung kanilang lohika, di ba? Yung mga ibang relihiyon, gabi, kung tumulong sa tapos meron pa sabi yung isa, yung kaniyang yung si Sislus, dati si Sislus na. Kapag kahit daw gumawa ng mabuti yung iba, hindi naman yun ang talagang legit. Kumbaga, colorum daw. Hindi rin daw sila lang dapat gumawa. Ay, kawawa naman ang mga tao pala. Inaano mo yun? Opo. Lalabas yung kapatid ni Noli. Parang tinanggalan nilang karapatan yung iba. Sila lang ang may karapatan. Mali sa diwa ng Biblia yun. At yung pakikipagdebate, Brad, pinakitang halimbawa nga yan ng mga apostol, pangunahin ng Panginoon. Katulad ng sinasabi sa Mateo 21:23 hanggang patuloy hanggang 24. Pasuyo na ng kapatid na Proser. Di ba? Mga halimbawa po yan ng pagpapakita ng pakikipagtuligsaan niya, pakikipagdebate niya. Hindi po ba, Brad Noli? Kasi para pong gustong palabasin ngayon po dahil tatalan lang. Kasi yung alam nyo, yung sinasabing hinabilinan, ano ba hinabilin? Lahat dapat, yung hinabilin, gawin niya. Di ba? Ayan. Ayan, at sabi dito sa 21 at 23, at pagpasok niya sa templo ay nagsilapit sa kanya mga pangunong saserdote at ang matatanda sa bayan. Samantalang siya ay nagtuturo, nagsabi, sa anong kapamahalaan mo ginagawa ang mga bagay na ito? At sino ang sa iyo nagbigay ng kapamahalaan ito? 24 po. At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, tatanungin ko na naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Patuloy po. Ang bautismo ni Juan, saan ba nagmula? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkatwiranan sa kanilang sarili na nagsasabi. Kung sasabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan? 26 po. Dapat kung sasabihin sa mga tao, nangatatakot tayo sa karamihan sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. 27. At sila ay nagsisagot kay Jesus at sinabi, hindi namin nalalaman. Kanyang sinabi sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalang ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ayan po, malinaw po dyan mga kapatid. No? Yung pag-uusap na yan, yung mga parasit, mga iskriba po mga kausap niyan, hinahanapan siya po ng tanda. Kapamahalaan, kung tinatanong anong kapamahalaan, yan po ay palitan ng katwiran eh. Yan po ay sila yung nag-uusap. Ang katwiran po pinaglalabanan nila dyan. Kasi ang debate po,
Yan po ang maglalagay sa atin ng katunayan kung ano yung pinaglalaban mo, kung ano yung mali at tama. Lalo pagdating sa pananampalataya naman. Kung ikaw, halimbawa, katulad ng sinasabi ni Brad Eli, lalabas, wala kang malasakit. Eh, sinabi ni Brad Eli yun eh. Meron po ba tayo nun? Sinabi ni Brad Eli yun. Oh, may Na, sinabi si Brad Ellen na ganun. opo. Tapos ako kasi kapatid na Johnny, ako naanib ako dahil pati. Yan nakakapanood ako, sabi ko tama tong tao na to, yung pinakikinggan ko nung una ko napakinggan si Brad Ellen. Tama tong tao na to. Sabi ko, okay to, tama yung mga sinasabi. Sabi ko, masubukan nga to. Yun. Hanggang sa nakikita ko, may mga nagtatanong, oh, galing. May nagtatanong, sabi ko, tapos ang galing niya sa ano, nasasagot niya talaga. Tapos nung minsan nakakita ko ng pakikipagdebate ni Brad Ely, doon talaga ako humanga. Sabi ko, ito may espiritu talaga ito ng Diyos. Marami tayong kapatid dito na naanib dahil sa debate. Meron tayo isang kapatid na dito, pwede siguro yung resource person natin. Kaya lang, wag mong i-invoke your right against your self-incrimination. Sabihin mo, sumagot ka. Sino ba yan? Si Brad Agi. Dagi. Brad Agi. Oh, mukhang nawawala si Brad Agi, Brad Johnny Medyo. Copy. Sinet up lang, Ayun bro. po, ayun po. Yan na. Sige, pas. Ayan. Actually ako, isa rin ako sa produkto ng debate. Humanga ako kay Bro Eli nung makita ko siya sa TV. Sabi ko, uy, lupit no na. Sabi ko, medyo nabigani ako doon sa galing ng pananalita niya. So, pero sinuri ko pa din kasi baka naman kako sa salita lang magaling. Pero nang nakita ko, yung aral na tinatawid niya sa akin, tumatago sa puso ko. Sabi ko, ito yata talaga yung hinahanap ko kasi matagal na ako naghahanap ng katotohanan eh. Tapos pinanood ko lahat ng mga debate niya sa TV, sa YouTube. Natuklasan ko na maganda pala naging resulta sa akin. So lahat 'yon nakapagpabago sa akin. Hanggang sa dumating yung point na naghahanap na ako ng lokal na pwede kong puntahan para makapakinig ng salita ng Diyos. So malaki nagawa sa akin ng debate, yun ang naging stepping stone ko para mapasok sa iglesia. So yun ang naging magandang simula para sa akin na makilala ko ang totoong Diyos, ang totoong nagbigay sa atin ng buhay. Yun lang bro, maraming salamat sa Diyos. Salamat. Brad Agi, salamat. Ako nga, kung siguro walang debate, baka hindi ako malaking bagay ang debate. Kasi doon mo makikita na talagang yung pananampalataya, yung pinaninindigan dahil hindi naman di ba, hindi naman ang ating naanuhan po, naaturo po ng ating kapatid na Eileen. Yan, yung pananampalataya, ipatanggol mo. Opo. Pero tayo, Saka katulad, saka po Brad Noli, katulad ng ginawa ni Esteban sa gawa sa 6 at 9, ganito po yan eh. Tignan niyo po. si Esteban nga, di ba? Si Esteban po. Si Esteban yan. Kaya ang mangyayari po kapag inalis po na yung mga talata na yan, mga aalisin na natin. Kunyari, alisin na nila dahil ayaw nila lang pa rin. Baka po ang Biblia, mga lahati na po. Yung mga gusto na lang nila. Natin sa kanila yung 17 reasons why we left MCGI. Pero hindi naman. Ano po yun? Gawa sa 6 at 9. Yan. Pero hindi naman sa 6, versikulo 9. Sa mga susunod pa sigurong panahon. Kasi ito pa lang, mahaba to. Hindi natin matapos to ng pero natin pa, na lang to, yung kumbaga pasimula lang to ng ating pagano para malaman lang na hindi naman tayo umalis, hindi naman tayo nagrebelde. Sabi, nagrebelde din. Hindi naman tayo nagrebelde. Ang nagrebelde, yung sumuway ka sa aral. Ano ba aral? Sabi, kapag hindi maganda, di ba, kahimat kami, mga anghel. Sabi nga sa Biblia, kami kahit nga yung mga anghel, sabi ba? At iba itinuturo, di ba? Sabi, di ba? Sabi, parang ganun pagkakain, layasan, di ba? Ito, sabi dito sa gawa sa 6 at 9. Datapot nagsitindig ang ilan sa mga sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga Cilicia at taga-Asya na nakikipagtalo kay Esteban. Gis po.
at hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. So dito po makikita nyo na mayroon nakikipagtalo kay Esteban. At kung si Esteban, talaga namang hindi nila matalo sa kanilang karunungan, sa pangungusap. Dito talaga pinapakita yung kanyang yung katwiran. Nagkakaroon sila ng palitan ng salitaan, ng katwiran. Ito po, labang kasi ito ng katwiran. Hindi kasi ito laban ng katulad ng ibang mga iglesia naman ang sinasabi sila dahil sa sugo, kami papatay, handa kami pumatay. Hindi ganun yun. Ang pinakikipaglaban ng mga apostol, hindi yung pisikalan, kundi yung laban ng katwiran. Kasi para malaman mo, no? Kasi sa totoo lang, Brad Noli, ang dami ng relihiyon ngayon. Ang dami. 2,000 plus na relihiyon. Lahat ba yun sa Diyos? Hindi po Kaya para malaman, sa debate. Sa Opo. debate yung pinag-uusapan. Para malaman mo kung sino yung totoo. Kasi karamihan dyan, sinungaling yan. Sigurado yan. Hindi naman sa Diyos yan. Gawa na ng tao yan. Malalaman mo kung ano yung sa Diyos. Sa paraan. Pag nakita mo yung kanilang mga katwiran at sila yung nagsalpukan ng kanilang katwiran, sila yung naglaban ng katwiran, doon malalaman mo kung ano sa Diyos. Kaya nga itong si Esteban, nung nakikipagtalo siya doon sa mga Cilicia, Asia, Alendrino, hindi sila makalaban kasi ang kay Esteban, ang dala-dala niya, katotohanan. Itong mga to, puro mga kasinungalingan ang dala dito. Anong katibayan ngayon na hindi sila manalo? Ang ginawa nila sa Gawa 7:5. Oo Kapatid nga. na Proser. Yun Sa nga, Gawa 7:5 po. yan nakakalungkot minsan brother Johnny, no? Isipin mo, pag meron kang pinansin sa kanila, sila magaling silang pumuna nung panahon na nandun tayo, pumupuna sila. Pero pag sila ang pinuna ngayon, ang sasabihin, gusto niya pala ang debate, di kayo makapag-debate. Sino didebatehin namin? Di ba? Opo. Opo. Kayo, yung inaanuhan, sabi ko, Opo. yan na yung talata. Opo. Ano na natin, medyo mahaba pong panggagalingan. Ilagay na po natin sa 7:58, kapatid na Proser. Medyo mahaba yung babasahin ko pala Ipunto na natin sa 58. Pasuyin na lang po. Ayan. Ayan. Ang sabi dito, at siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga sakayra ng mga dami sa panan ng isang binata na nagngangalang Saulo. 59 po. Patuloy. At kanilang pinagbatuhan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Makikita niyo po mga kapatid, ang ginawa sa kanya dyan, pinagbatuhan siya. Pinagbatuhan siya. Hindi sila manalo Hindi sila manalo. Kaya makikita mo kung ano yung relihiyon talaga nasa Diyos. Kasi kung ang relihiyon mo Yan pumapatay, utos po ng Diyos, di ba kapatid na Noli? Huwag kang papatay. yan Doon po, yan sige po po. tapos na si Saulo, hindi pa hindi pa siya mangangaral diyan si Saulo, si Opo, Pablo. opo. Isa Hindi sa pa po pala siya mangangaral dito. si Pablo dun sa talagang umuusig, di ba? Itong Opo. ayaw mausig dahil alam mo naman hindi naman buo talaga sabi nung kabila dati yung dating diyan din. Hindi naman daw pala buo loob din yan magaling kaya ngayon matapang lang siya dun sa pero dun sa talagang dapat tapangan niya. Ilabas niya yung tapang niya, hindi niya mailabas sa iba. Matapang siya dun sa alam niya na talaga hindi lang sa kanya. Opo. Yun. Alam mo Brad Noli kasi, itong kinakapitan niya, gaya din ng iba. Yung sa ikalawang Timoteo 2:23, kapatid na Proser. Kaya na minsan sabi ko, ano ba to? Ito pa talaga binilinan? Ano ba binilan? Parang tatay mo, inutusan ka bumili ng suka. Sumunod ka nga, kaya lang hindi naman suka binili mo. Toyo. Di magagalit pa rin sa'yo nagbilin, binilinan ka ng suka, tapos toyo bibili mo. Parang ganun lang to Kaya nga po. Ayan. Ayan. Ang sabi diyan, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. 24 po. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat makipagtalo
kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Yan po yung nakalagay dyan. Yan po yung kinakapitan niya. Kasi ang nakalagay dyan, Problema ang alipin daw, hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo. Ang tanong po, kapatid na Noli, saan po yan, yung pagkakataon na yan, nasaan yan? Nasaan si Timoteo niyan? Sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Ayan, sinasabi naman ni Pablo kay Timoteo, bilin niya sa mga kapatid. Kasi kung ang kapatid, ang kausap mo, hindi ka makikipagtalo. Dapat maamo pa sa kapatid. Sapat Ah. ka na makapagturo, matiisin ka, hindi mo siya kakalabanin, hindi ka makikipagtalo sa kanya. Kaya hindi ka makikipag-usap sa kanya ng walang kabuluhan. Ayun ba Ah. naman pag pananampalatayang pag-uusapan, ikaw sasabihin tao si Kristo. O ba? Kung ikaw ba naman natatama ang daladala mo, tatahimik ka ba? Siyempre, alam mo namang hindi tao si Kristo, sabihin mo, siyempre, hindi. Nagkatawang tao si Kristo. Yun ang totoo. So, di talaga magsisimula talaga ang laban kasi iba yung paniniwala mo eh. Iba yung sa akin eh. So, Ang malalaman problema, natin kung sino ngayon ang totoo, di po ba, kapatid na Noli? ang problema po kasi dito, meron din nakalagay dito, sapat na makapagturo. Ang tanong po ba, sapat po ba makapagturo yung linan? Yun po, Ay, doon po ako, dahil po sa dami ng, biro nyo, sa dami ng dahilan, doon tayo umalis doon. Ano na po mga sablay na katulad ng mga gitnang daan. Isa po yan sa pag-uusapan natin. Gitnang daan, ay yung patawaran kahit di mag-usap, ay ang ayuno na pwedeng kumain, na kapag ikaw ay nagtatalaga at nag-usap naman kayo ng asawa mo, nagtatalaga na bawal makipag-usap, makipag-sex, makipagtalik, bawal, pwede na raw basta nagkasundo. Ay, naku, hindi yan ang natutunan. Ito, di ba? Parang ano ba, parang kadaming, tapos hindi na pwedeng tanungin. Yan, isa sa pag-uusapan po natin yan, yung hindi na pwedeng tanungin. Tama po ba yan? Para po nakakalungkot kasi yung dating tinuro ng aming kapatid na Eli, parang nawala na siya. Sabi ko, tapos yung mga kapatid hindi man lamang nakikita o nagbubulag-bulagan na lang. Di ba po, kapatid na Johnny, ang hirap po nung ganun. opo. Tapos Kasi, sige tayo po. tayo po yung nagpapatuloy, tapos tayo para yung rebelde. Hindi po kami rebelde. Ang rebelde po, sumuway, hindi naman kami sumusuway. Ang amin Opo. po, yung maling aral. Ayaw naman po naming manatili kapag mahirap naman yung mananatili diyan tapos iba na itinuturo. Hindi yun po kasi ang tinanggap po nating doktrina hindi naman sa kanya. Doktrina ng Panginoon na itinuro ni kapatid na Eli. Siya wala naman siyang doktrina, ginagamit lang niya yung doktrina ni Brad Eli. Tapos pag naanib na yung miyembro, babaliwala yung doktrina ni Brad Eli, tapos yung kanya na ituturo niya. Dapat magawa siya ng sarili niyang doktrina. Kumbaga parang parang ginagawa niya, parang natrap siya na ang mga tao hinuhuli sa doktrina. Pag nahuli na ng doktrina, pagpasok na doon, siya na masusunod. Tapos yon ang mangyayari, gagawin na sila. Kaya nga po. Huli na sa trap, wala na magagawa. Isa pa yan, ibang pag-usapan. Kasi napakadami pong dahilan kung bakit kami umalis. Hindi yan namang namumuno sa kanila. Hindi naman makikipag-debate yan kasi sabi niya, sino ba naman tayo, di ba? Hindi naman ang dami naman naghamon yan, hindi naman lumaban talaga. Wala namang history na nakipag-debate yan. Magaling lang siya magsalita noon. Pero wala naman siyang history na nakipag-debate. Takot lang yan doon sa kaiba yun niya sa kabila na makipag-debate. Brad yun. Kaya nga po Kasi yun nga po yung sinasabi niyo. Kung lalagi ka doon sasabihin mo, binilinan ka. Binilinan ka. Lahat naman ng propeta at mga apostol, binibilinan ng Diyos yan Pero merong binilinan na hindi sumunod. Anong ginawa ng Diyos doon? Itinakwil yun. At ang espiritu na sumasa kanya, binawi ng Diyos yun. Ngayon, para sabihin mo ikaw, simpleng-simple, binilinan ka. Ano ang dapat sa'yo pag binibilinan ka? Di ba't susundin mo yung bilin sa'yo? Di ba, kapatid, dapat ganun yun Pag binilinan ka, kung anong bilin sa'yo, yun ang susundin mo. Kung isa ka, di ba, ang isang patunay na isa kang tunay na Kristiyano at isa kang tunay na alagad na sumusunod sa Panginoon, sa utos, unang-unang susundin, yung bilin. Opo, tama. Di ba? Hindi yung
Pagkamatay nung nagdiwin sa'yo, abay, lahat na halos karamihan pinagbabago mo na. Pati hiwaga. Paano ka pasasamahan ng Diyos niyan? Tapos Ha? meron pa ba? Tinanggihan yung hiwaga. Eh di para ka nang nung ang paniniwala si Kristo ay tao. Hindi nila matanggap si Kristo na si Kristo ay Diyos. Siya naman ayaw niya ng hiwaga. Tapos ngayon, ano naman meron nipis yung iyong pagmumukha na sasabihin mo ikaw ngayon ang binilinan? Di ba? Opo. At tapos pa, Anong mukha yan? Anong mukha na binilinan ka tapos hindi mo naman sinunod yung bilin tapos sasabihin mo kung ikaw ang pala ang magsasalita, ikaw na rapat, dapat, di ikaw na. At kung ikaw pala yung di sana ikaw na yung di ba? Di ba opo. dapat ganon? Ganon eh. Ang nangyari pa ganito, Brad, meron pang siyang meron siyang ano diyan, mga chiriwariwak, yung mga KNP niya, yung KNP kalokohan ng pamumuno. KNP. Yung kanya KNP kalokohan. Biro mo sabihin ba namang ang sarap po ngayon lang po namin nadinig yan. Kung di ba naman may hablig yun sa isip. Ang halos 5 dekada mong kasama, kapatid. Tapos Patawarin ka sasabihin mo ng ngayon Diyos. lang, tapos sasabihin, ano tawag doon? Fixed pieces, parang napag-ugnay-ugnay. Sabi ko, tagal mo kasama ngayon. Nakakalbo na sa kalokohan niya. Kaya nga Ang po gagawin, wala naman silang magagawa. Puputulin lahat ng kanilang, yung kanilang mga benepisyo. Sabi nga, di ba? Sige, subukan yung dumeklara, putulin ko. Takot. Kaya walang KNP dyan na maglalakas loob. Pero kung ito madidinig ng mga KNP, di sila mismo. Tutulan tong sinasabi natin. Kaya lang, pag dito sila tumutol sila, ay may ano rin sila, may hablig din sila. Di ba? Masamang salita dahil sabi nga ni Brad Eli, sabihin mo nauukol dun sa tao. Sabi, may hablig. Kasi isipin mo, alam mong mali, nananatili ka pa dyan. Di ba? Tapos sabihin mo nung araw, kala nyo kitatapang. Alam naman nila na kaya naman sila matapang dahil buhay pa nga si Brad Eli dahil may lalaban. Ngayon, mga bahag na ang buntot. Tayo sasabihin, Kaya nga po di kayo makipagdebate. Aba, hindi naman kami para ipinaliliwanag lang namin, sinasabi lang namin, yung mga dahilan ba't kayo mali. Pwede naman niya Opo. sabihin, okay pa rin ang debate. At least, may istansya na pwede pa rin, kaya lang hindi yan ang panahon namin sa pagkakapag-debate, di ba? Kaya lang totally inalis niya, tapos ginawa niya, binrainwash pa niya ang mga kapatid na ang pakikipagdebate, paggawa ng mabuti, pakikipagdebate yan. Di ba, Brad Joseph? Di ba, Brad Danny? Ano masasabi niya? Dalawa, kuya. Siyempre, mapuputo lang benepisyo nila dyan. Kaya nga nga minsan, po natatawa ako doon sa isang, yung kalokohan ni Popoy, KNP nila Talagang gumagawa pa, pinagtatawanan pa yun. Anak, sabi ko, kaawaan kayo, tawag ng kaawaan kayo ng Diyos. Di ba, Brad Johnny? Opo. Kasi ganito kaya nila ayaw nila ng debate kasi kaya nagbago kasi ang dami nilang sitas na ginamit. Tama naman yung sitas, ang mali doon, Brad. Yung unawa tulad yung sinasabi nila sa Santiago 3 13. Santiago 3:13. Pasuyo po kapatid na professor. Santiago 3:13. Kaya minsan nag-aano ako para minsan nakakapag-isip ako may isip pa ba yung mga kapatid dyan sa kabila? Sabihin na natin, sa ating dating yung MCJ, may isip pa ba? Kasi lahat na sasabihin natin, hindi naman nila paniniwalaan. Opo. Ayan mga kapatid. Ayan, ginamit niya yan. Pansinin niyo po yung talata na yan. Santiago 3:13. Sabi niya yan, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Anong dinidi niya dyan? Mabuting kabuhayan daw. Yun daw ipapakita, yung mabuting gawayan. Yun daw yung kabuhayan at sa mga gawa. Mali. Tignan niyo po ang nakalagay. Ang binabanggit niyang kabuhayan. Kaya daw silang ginagawa nila yung pagpapakain, nagbibigay ng pandesal,
lugaw, mabuti po yun eh. Hindi wala tayong tutol, Brad Noli, no? Hindi natin tinutuloy yung lugaw mabuti. Ang tinututulan natin, ang ating pinatutunan, yung maling diwa na itinatawid niya, na yun ay pagka nakapahamak ng kaluluwa, kawawa, kawawa. Yun ang ating concern eh. Hindi naman tayo tutol kasi alam naman natin, may mga kapatid tayo dyan na mabubuting tao. Mabubuting tao yan. Pero, yung mabubuti, natandaan natin, narinig natin kay Brad Eric, yung mabuti, na isasawala yan. Na isasawala. Kaya kahit anong kabutihan pinaggagawa mo, pag mali ang paraan ng pananampalataya mo, nasasawala yan. Kaya dito, Pero- ginamit niya to. Sabi niya dito, sino ang marunong at matalino sa inyo? Tignan niyo po mga kapatid, unawain niyo. Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang magawa sa kaamuan ng karunungan. Hindi, Ano po meron ang papakita dyan? po. Meron pa Ano po po. ipapakita dyan? Ang problema po Sabi kasi, niya, sige po. Problem. ang problema po kasi, okay nga, yan, bibigay sila ng lugaw, pandesal. Ang problema, maganda nga yun, ang ano dyan, yun, may video-video pa sila, pakita, ang sabi nyo, pag ikaw yan, ang problema, walang problema, mamigay sila. Maganda yon. Mismo sila nagpipicture, ipopost nila, parang pinopromote nila na kami ito, mabubuti ginagawa nila. Paimbabaw pa. Mabuti sana kung yung mga picture na yon, iba ang nag-post, iba ang picture, iba. Hindi sila rin eh. Tapos biro mo, nakakahabag naman yung ibang binibigyan. Mahirap na nga sila. Masyado mo pang inaba. Biro mo, inabutan mo lang ng lugaw at pandesal, picturean mo pa at bibidyo mo pa. Para bang winawalang dangal mo na yung mga tao na yun. Biro mo, buti sana kung ginawa mo doon siya, kinuha mo, di ba? Kinuha mo, hindi eh. Gagawa nga sila. Opo. Sige po, Brad. Tuloy lang po. Di ba po, kapag gagawa ka ng mabuti, sabi, ilihim mo. Bahala nang nakikita yan, nakikita ng iba, pero ikaw, ang intention mo talaga, gumawa na lang, hindi yung intention mo i-promote mga video, aabutan mo ng lugaw, may picture. Kaya nga nakita ko na isang nag-ano diyan. Namimigay siya. Tapos teka po muna sabi. Teka po muna, pipicturean po muna. Sabi ko, ano ba yan? Iyan ba diwa ng sa Biblia? Kaya maraming sablay talaga, sablay. Tapos ang sasabihin, sabi pa ng iba diyan, bakit kayo? Namigay ba kayo? Hindi namin makita. Sabi ko, gumagawa kami, bakit pa namin ipakikita? Di ba? Gumagawa, pero hindi na namin pinakikita, kaya wala kayong makikita. Kayo talagang pinapakita nyo, sadya. Yun lang, ang kapatid na Johnny. Opo. Kasi maliwanag din, Brad. Sabi niya, ipakita nyo ang liwanag. May ipapakita ka naman talaga eh. Ipapakita at kailangan makita yun. Pero sino ang makakakita? Yung ginagawan mo. Hindi yung sinabi na ipakita mo. Tapos ilathala mo. Ilagay mo sa pahayagan. Ikalat mo. Ganun po ba ang sabi doon? Hindi ganun. Kaya dito nga sa 13 na Santiago, mali na sila eh. Kasi ang dinidin nito, makita daw sa mabuting kabuhayan. Mali. Sabi dito, sino marunong at matalino sa inyo? Ipakita sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ng kanyang magawa sa anong paraan mapakita? Sa kaamuan ng karunungan. Hindi yung mabuting kabuhayan na ipapakita mo dito, kundi yung mabuting ginagawa mo na may gawa. Anong klaseng gawa? Na may kaamuan ng karunungan. Kaya nga sinong marunong at matalino eh. Ay papakita yung kaamuan ng karunungan, hindi yung mabubuting gawa. Kasi yung mabubuting gawa, na isasawala yun. Kahit anong buti ng tao, pag mali ang pananampalataya mo, baliwala. Baliwala. Yun ang maliwanag doon. Kaya yung sinasabi nila na ganyan, papakita, liwanag. May liwanag papakita, dapat makita talaga. Pero ang sino makakakita? Kaya nga sabi, di ba? Yung ginagawa ng kanan, hindi dapat maalaman ng kaliwa. Yuri mo yung kanan, Brad, tayo yung kaliwa. Napakadali lang ito. Di ba? Napakalapit lang, pero yung kaliwa, kailangan di malaman yung ginagawa ng kanan. So, paano gagawin mo? Itatago mo, ilagay mo yung kaliwa mo. Kung makikita mo yung ginagawa ng kanan, hindi. Tapos bro, may katwiran pa sila. Ganito. Paano daw maalalaman na sila ay namimigay kung hindi sasabihin? Aba, pumunta ka lang sa kanto kahit kahit hindi mo i-broadcast yan na kayo mamimigay kami ng lugaw, mamimigay kami. Kahit hindi mo i-broadcast,
Pag pumunta sa kanto, makita mo kung sino-sino yung nandyan, abutan mo, yung talagang karapatan. Yung problema, pati nakakotse, naabutan eh. Opo. Ganito, Brad. Tingnan mo, ang gawa ng mga apostol ng Panginoon, nakarinig ka ba yung mga apostol pagkatapos ng gumawa ng mga pagkagamot, paghihimala, pagpapakain? Sinabi diba doon sa mga pinakain, ibalita nyo sa iba, ibalita nyo sa iba, ibalita nyo sa iba. Sabihin nyo, nagpakain kami ha. Ganun ba? Hindi naman eh. Yung mga tao nakakakita doon sa panahon na gumagawa ng mabuti, sila mga apostol at ang Panginoon, sila ang nagkakalat, hindi sila inutusan at hindi sila gumamit ng pahayagan. Kung halimbawa kung may cellphone noon, hindi sila gagamit noon. Ayaw ni Kristo yun, bawal ni Kristo yun. Hindi sasabihin ng Panginoon yan na huwag maalaman ng ginagawa ng kanan sa kaliwa kung walang kabuluhan yun. Ano Hindi yun? Sasabihin ba na yung kasulatan nagsasalta na walang kabuluhan? Hindi. Mali ka dyan. Di Mali tatanggal, yan. yung talata na yun, tatanggalin na uli nila yun. Tatanggalin na uli Oh, nila. tanggalin nila uli yun. Tanggalin nila yan. Dami lang tatanggalin yan. Baka Sasabihin mo, opo. mga ngalahati ang Biblia talaga. Di ba? Usaping ano pa lang yan, Brad? Usaping debate pa lang yan, ha? Kaya napakarami pa. Ilagay na Opo. natin, sige, ayaw nyo makipagdebate. Pero huwag nyo nang katwiranin, yung mga baloktot na katwiran, di ba? Ayaw mo, huwag mo nang katulad ng ibang relihiyon. O hindi sila tutuloy sa debate, kaya lang, hindi na nga lang sila kumikibo dahil sa tingin nila, matatalo sila pero ayaw naman sila sa debate rin, kaya lang, ayaw nga nila. E bagamat tayo, o ano naman tayo sa pakikipagdebate, kaya lang, sa panahon ngayon, sino ba yung mga tao na dapat anuhan ng debate? Diba? At tulad yan, nadinig tayo ng kabila, MCGI, hindi sila maghamon sa atin. Hindi natin sila hinahamon. Paanuhan nila to, yung tinatawag na pamalian nila, di ba? Isa lang to sa mga dahilan, bakit tayo umalis dyan. Marami pa, napakarami pa. Kung susundan ng mga Katoliko, minsan, minitanong sa akin bakit ka umalis sa MCGI? Ay, sabi ko, hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya napakaraming dahilan. Ay, sabi ko, ano na po, iba na po ang aral. Iba na ang tinuturo. Bakit? Kasi yung mga video na bilin, hindi naman yan Kapag daw, sabi nga ng isang kapatid, i-play na lang daw Ayaw, marami daw puputulin. Kasi hindi niya maipapasok yung perspektibo niya mahuhuli siya Kumbaga, kaya nga nahuhuli siya sa bibig niya na yung mga itinuturo niya hindi talaga tama sa sa diwa Kaya dapat ng mangangaral sapat makapagturo. Tayo, yung ating mangangaral talagang sapat makapagturo. Sino? Ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, maaring makasapat na yung kanya, di ba? Opo. Ang patotoo niyan kasi, Brad, no? Hindi mo pwedeng kapitan yung kung ikaw ay marami ka na, matagal ka na. Hindi ganun yan. Hindi sa patagal at hindi sa paramihan ng bilang yan Hindi ganun yan. Sabi nga dun sa isang talata, sabi niya kung gaano sila dumami, ganun sila nagkasala ang Israel po, unang-una yan. Unang-una yan. Iglesia nga ng mga panganay yan Matagal na yan. Pero anong sabi? Iniwanan ng Diyos. Sabi nga sa talata, malaon nang walang Diyos ang Israel. Opo. May Diyos pa? Tapos sasabihin malimbawa, sila, nagpapatuloy? Mali. Mali ka dyan. Alam mo, unang mali ka dyan. Kawawa ang mahahakot mo at napapaniwala mo. Unang-una, yung sinasabi mong gitnang daan, wala kang makikitang gitnang daan. Sasabihin ko sa iyo, sabihin mo nang ako nagpapatas-pantasan, pero tignan natin, yung sinasabi mong gitnang daan, wala kang makikita sa Biblia at walang tinuro si kapatid na Eli ng gitnang daan. Susunod na mga araw, mga isang araw, opo, mga susunod na mga araw, Brad Nolly, pag-usapan natin yung gitnang daan na yan. Tulad niya po, di ba, binago niya. Tapos pati yung yung isunod na natin, yung inalis niya yung consultation, inalis niya. Di ba? Isa din yung yung consultation, mahalaga yun. Mahalaga yun. Hindi man yan pero nakalagay sa Biblia
tatanggalin na lang din na yan kasi maraming talata dito sa Biblia na talagang kailangan may consultation. Katulad dito sa ikalawang Samuel 5:23, si Haring David nagsangguni sa Panginoon. Di ba? Ano niyo po ngayon ikalawang Samuel 5:23. Di ba? Unang Samuel 5:23. 5. Ikalawa po. po. Ikalawang Samuel po. Ikalawang Samuel po, kapatid na Proser. Ayan, di ba? Kapitulo 5, versikulo 23. Yan oh, ang linaw at nang isang guni ni David sa Panginoon, kaniyang sinabi, huwag kang aahon. Ano yun? Liligid ka sa likuran nila at ikaw ay sasagupa sa kanila sa mga puno ng Morales. Ibig sabihin, talagang kahit ang Haring David, talagang sumasangguni, kailangan talagang sumangguni. Hindi pwede, dito pa kaya, kailangan, katulad meron suliranin, sabi nga ni Brad Eli. So doon mo makikita, kung may suliranin ng kapatid sa pananampalataya, di ba? Malalaman mo. Hindi katulad niyan, pinababayaan na yung kung sakit mo sa pananampalataya. Ang hirap kasi sa ngayon, pag meron ka itatanong, didoso na yung ano na sila, tatanong dahil ano. Kaya tinanggal eh. At ang sabi, nasagot naman na lahat ni Brad Eli. Hindi. Sabi ni Brad Eli, marami pang dapat itanong. Marami pang dapat itanong. Marami ditong talata sa Exodo 18:15. Di ba? Sumangguni rin si Moses sa Diyos. Pero siya, ayaw niya pasangguniin yung ano. Sabi nga doon sa, ano ba yun? Hagay 1:2 ba yun? Hindi ko, ano talata niya. Sabi, 2:11. Hagay 12 po. 2:11. 2:11, sabi, sumangguni ka nga di ba? Opo. Sabi doon, kapatid na Proser. Hagay po. Hagay. Di ba? Madalas gamitin yan eh. Tatanggalin na rin yan. Sa ano po, sa ikalawang Samuel. Hanggang isang guni ni David sa Panginoon, kanyang sinabi, ay ito, yung kanina to eh. Yung ito namang sumunod, yung Exodo 18:15. Ito yung Hagay po, Brad. Hagay, sabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan na magsasabi. Patuloy po. 12. Na magsasabi, kung ang isang tao ay madala kaniyang kandungan na banal na karne, at maliit yung hindi ko gaano mabasa, at nagsayang kaniyang laylayan ng tinapay, ulam, alak, o langis o anumang pagkain, magiging banal pa, baga, at ang mga saserdote ay nagsisagot at nangagsabi, hindi. Ibig sabihin, kapag ito, kailangan makapagtanong. Katulad meron tayo mga tanong, paano natin, di ba? Paano natin malalaman kung bawal na pala yung consultation? Di ba, kapatid na Johnny, ano masasabi mo doon? Opo, tama yung sinabi nyo. Kasi, pagpalagay mo na marami nang naitanong, hindi pwedeng sabihin lahat eh. Marami pang hindi. Alam mo Brad, ang kapal-kapal ng Biblia, anong panahon pa lang tayo? Wala pa tayo baka sa panahon ng kapaghatian. Bagaman tayo nakikita na natin yung mga palatandaan na sinasabi ng Panginoon. Pero wala pa tayo talaga sa panahon ng kapighatian. At hindi tayo doon at malamang baka hindi na natin abutin yun. Kaya sana, kumbaga, kung sino man ang abot ng mga pananampalataya natin, sa gabayan sana sila ng Diyos. Pero hindi ganoon eh. Hindi ganoon eh. Ang dami pa pong mga sagot, ang kapal ng Biblia. Kung yung sa Biblia, marami ka pang matutuklasan. Ganoon rin po sa sagot, sa tanong. Marami pang tanong na hindi nasasagot para sabihin mo. At kung halimbawa po, sige, given, pagbigyan natin, sige, nauulit daw ang tanong. Nananawa ka na ba? Kung yung isang kapatid pinanghihinaan, kumbaga, ikaw na lang kumbaga, parang tingin niya sa'yo, ikaw na lang yung kanyang pag-asa na magbibigay, na makapagpapalubag sa loob sa kanya. Hindi mo makakausapin, tatanungin na kung anong kanyang dinadala. Kasi yung isang consultation, kapatid na Noli, nakakapagpatibay yun sa kapatid na pinanghihinaan. Na pag tinanong mo kung ano bang problema, kapatid, kailangan po natin, huwag ka mabalisa, kapatid. Meron po silang meron naman po, kapag ang kapatid yung nagtanong at na iba, i-block mo. Ayun, yun lang. Patay tayo. Lang sabi ni Brad Eli,
niya, may nagtanong, "Kapatid na Eli, meron pong kapatid, i-unfriend ko po dahil po ay hindi diwa ng isang Kristiyano ang ganyan, mag-unfriend." Unfriend po yun, ha. Much more ito, sabi ngayon, block, i-block mo. Ano pa Bakit? yan, Brad, eh? Apakagulo ng kanilang aral ngayon kasi nagtuturo sila pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Ibigin mo yung pag-ibig. Tapos yung kapatid mo na may tanong lang tungkol sa pananampalataya, hindi ka nakadiwa. I-block na yan. Pag hindi ka diwa, i-block na yan. Asan ang pag-ibig doon, kapatid? Di ba? Asan ang Kapag kapatid doon? yung Tapos tawag, ituturing ka ng kaaway. May ganun bang turo si Kristo? Walang ganun. ibig, Wala kang mababasang ganun. problema kasi doon, pag-ibig sa bibig. Pag-ibig sinasabi pero walang gawa. Ibig Kaya sabihin, nga wala eh. pa rin. Di ba? Biro Ang mo, gulo ng pag-ibig na sinasabi nila, Brad. ang ano, kaaway ka na. Umalis ka lang doon sa aral nila na itinuturo ngayon, kaaway ka na. Yan ba yung pag-ibig? Eh, sabi, ibigin mo ang iyong kaaway, eh. Ayun pala, yung kapatid mo, hindi mo maiibig dahil nasa nakakakita ng hindi magandang. Ang sabi nga, di kayo, kung kayo, di kayo na mangaral, ay hindi ganon. Palagi, yun lang yung mga sagot ng mga depensa ng ano, yung mga depensa ng mga walang maisagot. Di kayo mangaral, kayo pala ang totoo. Ay, Kaya di nga nga eh. pala. Ibig sabihin, oh sige, mananatili kayo. Ang tanong, siya ba ang totoo? O sabi, di kung kayo totoo, di kayo na. Ay, mga ganyan, depensa ng ano yan, defense mechanism lang niya yan. Dahil alam niya na yung mga kapatid, kaya niyang paikutin, kaya niyang i-brainwash, Oo. at Kung sino yung marami, ano, Brad, kung sino yung mauuto niya. Ano, nakakaawa lang yung mga kapatid kasi nang himagod na sila eh. Parang tapagod na sila kon. Pero hindi but ganun dapat, mga kapatid. Hindi ganun ang setup ng pag-iisip eh. dalawa pa lang itong dahilan kung bakit siya umalis dyan. Opo. Marami Opo. pa. Sipin mo, At opo. At meron pa ito, siyang ito Brad, isi-share ko lang. Huwag niyo po, mga kapatid, na pagtiwalaan kung mo sinasabi, tinatawag, ginagamit nila yan eh. Ginagamit nila yan, Iglesia Ika ng Diyos, ang pangalan namin, Iglesia ng Diyos eh. Kayo, lubas, rebelde kayo. Ah, hindi ko mo kami hindi nakasama diyan sa pinagsasama-samahan nyo, rebelde kami. Baka nalilimutan niyo yung tinuro ni kapatid na Eli. Merong mga tagalabas na tagaloob. Pero merong mga tagaloob, pero tagalabas. At hindi mo pwede panghawakan yan, yung salta na yan iglesia ng Diyos. O, tignan nyo ha. Pakilagay nga sa screen, kapatid na Proserve, yung Jeremias 7 at 15. yun ang nakakalungkot. Yung mga kapatid, imbis na ano nila, nagbubulag-bulagan sila Opo, eh. opo. Tanong, sabi nga, di ba, meron din sa Biblia, kapag ang bulag, umaki sa kapwa bulag, eh pares sila mahulog. Eh bulag na nga itong namumuno ngayon, bulag na sa aral, di pa na itinuturo, dinadaan na lang sa ano, sa mga kung ano-ano mga project. Eto mga kapatid naman, sunod-sunuran na rin. Yan. Opo. Eto, Siguro, 14 po. Simulan natin sa 14, kapatid na Proserve. Pasensya na po. Ayan. Ang sabi rito, sa Jeremias 7:14, kaya't gagawin ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan. Saan po tinatawag yung bahay? Sa aking pangalan. Sabi pa yun. Na inyong tinitiwalaan at sa dakong ibinigay ko sa inyong mga magulang. Ang gaya ng aking ginawa sa Silo. 15. At akin kayong itatakwil sa aking paningin. Gaya ng pagtatakwil ko sa lahat ng inyong mga kapatid sa buong binhi ng Ephraim. Ano pong gagawin niyo sa bahay na tinatawag sa kanyang pangalan? Itatakwil. Alam niyo po, mga kapatid, pagka ang katotohanan wala na at nahiwalay sa bibig, itinatakwil ng Diyos yan kahit tinatawag pa. Ibalik mo sa 14, kapatid na Proserve, para makita nila. Ayan o. Kaya't gagawin ko sa bahay ang nagsasalta po ito, Panginoon. Ang sabi, kaya't gagawin ko sa bahay ko na tinatawag sa aking pangalan. Aking itatakwil sa aking panginingin. O ngayon, nagpapatuloy kami, nagpapatuloy kami. Nagpapatuloy ba talaga kayo? Nagpapatuloy ba kayo? Tinakwil na nga kayo, ang liwaliwanag dito. O ngayon, ginagamit niyo yung pangalan ng iglesia. Ano sabi niyo sa isang talata? Ginagamit ng iyong kaaway ang iyong pangalan. Ilalabas, kaaway ka na. Bakit? Wala na yung katotohanan sa iyo eh. Nahiway na sa bibig mo.
Itinakwil na, sabi ng Diyos, aking kay tatakwil sa aking paningin. Hindi pa pwedeng sabihin mo gagawin, kaya hindi mo pwedeng gamitin sa akin yung ano, yung iglesia na ano, Katulad, wala. katulad Kaya yan. kaya nga sabi sa ano, sandali lang po Brad, para. Kaya nga sinasabi doon sa Mateo 24 at 24 naman, palagay mo kapatid na Prosel. Kaya nga kapatid na Johnny, challenge natin yung mga KNP na lang, hindi ba pwedeng sila sa consultation? Katulad sa consultation sila. Sagutin nila tayo. Tama ba yung ngayon? Yun lang, simple lang. Tama ba yung ginagawa ngayon o yung ginagawa ni Brad Ellie? Opo. Diba? Yung mga KNP na lang. Yung mga kalukuhan ni Popoy. Diba? Yung kalukuhan na lang ni Popoy, yung anuhin natin. Oo. Tingnan natin kung ano isasagot. Sagot na, alam mo, magagaling yung mga yan sumagot eh. Nagtataka nga ako, bakit ngayon walang sumasagot eh. Opo, ano, nakakalungkot nga dyan, kapatid Noli, kasi kung tutusin, mga naaralan sila mga nakasama pa sila ni Brad Ellie. Pero lahat ng sinasabi ng kapatid na Ellie, hindi niyo po ba napapansin mga kapatid na nandyan, lahat ng sinasabi ni Brad Ellie, kung nanonood po kayo sa mga YouTube videos na lang, tumatama na rin po yung sinasabi ni Brad Ellie dyan sa samahan na yan, sa dating samahan na yan, sa dati namin sinasamahan. Bakit? Ang aral ni Brad Ellie, debate, pero sa kanya wala na, di tumatama na sa kanya. Di po ba? Maliwanag, yung ayuno, tinuro yan, itinawid ng kapatid ni Eli, binago rin niya. At nakakalungkot doon, karamihan ng binabago niya, salta pa ng Panginoon. Yun ang nakakatakot doon mga kapatid, kaya matakot sana kayo dyan. Ako po, mag-isip-isip kayo sa sarili ninyo. Kasi wag niyong tingnan yung sarili niyo na bilang sa marami. Dahil ba sinabi ng Diyos, aking pararamihin sila? Tama po yun, sabi ng Diyos, aking pararamihin sila, di sila mga ngunti. Pero Pero, sila. sandali lang po Brad, ano pagtutuloy ko, baka mawala po. Pero, ang sabi doon, aking parang, sino po ang nagsabing paparami? Diyos po. Hindi po tao. Pagka ang tao lang ang magpaparami at nagpupumilit, ngayon pa lang nagpaparami na. Hindi po sa Diyos. Kahit umabot ka pa sa ibang bansa, tandaan niyo po, nung panahon ni Noe, 8 kaluluwa lang ang naligtas. Ang dami. Kaya hindi po ang Diyos tumitingin sa bilang. Pag sinabi ng Diyos, hindi po. Napakahaba pa ng panahon. Malay nyo, sa panahon natin, hindi pa lang ngayon yung pagpaparami, sa susunod na panahon pa. Ang tinitignan po ng Diyos, kung sino po yung nananatili sa katotohanan. Kaya, halimbawa, sinabi ng Diyos, aalisin sa inyong kaharian. Aalisin sa inyong kaharian at ililipat at ibibigay sa isang bansa nagkakabunga. Yun po ba sinabing aalisin sa inyong kaharian? Sinabi niya ba, aalisin sa inyo, babaguhin ko pangalan? Hindi po eh. Yung pangalan niya na tinanggal sa inyo, ibibigay yun, ililipat lang. Kung wala na kayo sa katotohanan, wala sa katotohanan. Kung yung Israel, iniwan ng Diyos eh. Kayo pa kaya? Kung wala na kayo sa katotohanan, iiwan yan. Yan ang maliwanag na talata dyan. Ano po yun? Sige, kayo po, Brad Noli. Oo nga. Marami naman siyang talagang ano. Alam niyo po ba sa ating pag-uusap-usap na to, pag-usap natin na to, sa dalawa pa lang yan na may inilalabas natin na mga ano eh, di ba? Ang dami niya, marami pa yan. Kaya lang sa ating ngayon, nakabasta sa atin, 17 lang. Pero hindi naman natin matatake lahat yan, hindi natin sa ito lang dalawa eh. araw siguro. Sa pansamantala siguro, ito muna pag-usapan nga natin, di ba? Yung ayaw niya na ng consultation kasi mabibisto kasi talaga siya na wala siyang maisasagot eh. Kasi meron talagang kapatid na yun ang problema sa kanya, hindi parang yung sa decision making. Kasi siya nagdedesisyon yung ganang gusto niyang desisyonan. Pero kapag meron katulad nitong meron 'di ba na itakil natin, na pag-usapan natin tungkol dun sa halal. Hindi siya makapagdesisyon talaga. Sabi ko, ano bang leader 'to, hindi makapagdesisyon. At sa mga ganung bagay, hindi siya makapagdesisyon. At yun, iba pang napag-usapan na natin din yung halal na yun. Ano ba? Ano ba itong leader na? Tatago ba to sa aparador na ipinaparatang yan? Ipinaparatang dati na yung leader daw nung kabilang, ano eh, yung binabatikos niya ng husto eh, ngayon eh, pala na. Yung pala, siya yung nagtatago ngayon sa aparador. Kasi yung tinatawag na, hindi naman literal na aparador. Kaya baka sabihin, baka pakita yung aparador niya, makakita yung mga mamahaling gamit niya doon. Ibig sabihin, ayaw niyang lumabas. Yung Bible exposition nga, sino ginagamit niya? Yung mga video pa rin ni Brad Ellie.
Pagkatapos, pag nakabitag na sa video ni Brad Eli, saka naman papasok yan. Maglabas yan ng doktrina niya. Huwag niyang gamitin niyo kay Brad Eli. Tapos sasabihin niya, yung bilin, palabas ang video. Oo, tama. Pero bakit pipiliin mo lagi ipalalabas mo? Eh bakit kapag yung tatama doon sa tatamaan yung interest mo, hindi mo pinalalabas? Napakaraming paksa na tinamaan na siya katulad ng paksa na napakinggan natin noong nakaraang araw. Ang sabi, kapag ang leader hindi nagpapatanong, aba, yun, naipaksa natin. Ano yun? Sapat makapagturo. Sapat ba yun? Hindi. Tapos sasabihin niya, hindi daw dapat magkalkal ng hiwaga. Aba, ipinarehas mo sa basura ang Panginoon ng hiwaga. Bakit mo naman kakalkalin? Ang salitang Kaya nga kalkal, po eh. yan sa mga walang halagang bagay. Kaya Dapat nga po. sa mga wala lang bagay, pag yung sinabi mo kakalkalin, magkakalkal ako ng mga damit, magkakalkal ako. Pero pag sinabi mo magkakalkal ka ng, ako, napakaano niyan, biro mo, hiwaga ng Panginoong si Kristo, kakalkalin mo lang. Alam Mali niyo yan. po, Brad Noli, kung ba't niya sinabi yun? Opo. Alam niyo po kasi ganito. Sabi niya, hindi daw siya magkakalkal ng hiwaga. Tama yung sinabi niyo. Kalkal ang ginagamit eh. Alam niyo po kasi mga kapatid, kayo po na nandyan na naiiwan. Unawain niyo lang po yung sinasabi namin. Hindi po kami nagmamagaling sa sarili namin. Ito po yung mga bagay na natutunan talaga natin. Tayo po lahat na natuto doon sa ating mga ngaral dati kay Brad Daily. Ano po ang hiwaga? Hindi po kinakalkal yun mga kapatid. Pinauunawa po ng Diyos yun. Kung yan po ay tunay na sa Diyos, hindi niya sasabing kakalkalin. Dahil ang sinabi niya, awat tulong ng Diyos, kung ipauunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga, magpapatuloy. Eh hindi. Eh sabi doon sa isang KNP, hindi, yan ang hinahanap sa akin, hindi. Hindi. Kapatid mo, dapat, parang ginagano niyo pa eh, pinapayaan niya pa yung kapatid na KNP eh. KNP yun eh. Dapat sinabi mo, o sige, kapatid na KNP, loobin, ganyan, sa pag-asa natin sa Diyos, kung pauunawa. Ganun sana eh, hindi, nagmamalaki. Hindi ako hindi magkakalkal ng hiwaga. Hindi po kinakalkal ng hiwaga mga kapatid, kaloob po ng Diyos yun. Tandaan niyo po yan. Si Brad Eli, kung may nakikinig kayo sa mga paksa ni Brad Eli nun, at lumadalo kayo. Alam niyo po ang hiwaga, hindi po yung kinakalkal ni Brad Eli. Pinauunawa po ng Diyos yun. At kung ano po yung pinauunawa sa Kanya, yung pong itinatawid sa atin. Kaya ang hiwaga po, hindi kinakalkal. Eh ang hiwaga po, ang Panginoon yun eh. Kakalkalin mo ang Panginoon. Paawaan ka na, patawarin ka naman, oo. Sasabihin pang hinabiling ka. Tapos hiwaga, kakalkalin mo. Saan ka naman nakakita yung Panginoon, kalkalin mo. Kung kasama mo ang Diyos, kung ikaw may espiritu, sinasabi nga, dahil ang mga ngaral, sinasamahan ng espiritu ng Diyos yan. Bakit ganyan na paniniwala mo kailangan kalkalin ng hiwaga? Hindi ganyan ang mga ngaral. Ang mga ngaral, pinaunawa ng Diyos. Si Saul, pinili pa ng Diyos. Pagmamalaking ba na binilinan ka? Eh si Saul nga, Diyos pa ang naglagay. Eh nung hindi sumunod sa utos, sa bilin ng Diyos, may bilin ng Diyos sa kanya eh. Di po ba, Brad Noli? May bilin sa kanya eh. Opo, ito pa po yung yung hiwaga, ayaw niyang sabi, hindi siya magkakalkal. At ang ginagawa niyang hiwaga, yung mga hiwagang parang pang-comedy ba rin, katulad yung may sinabi siya, pumasok sa sabungan, dala pato, bobo, mangmang, at ang bobo. Yun ba? Alam niyo ba sa atin, pinagsasama-samahan ngayon, di ba? Meron tayo, nag-uusap naman tayo. Gusto mo magbigay tayo ng isang para maano lang yung mga nakikinig sa atin. Meron tayong mga nadidiscover na hindi na-discover dyan. O sige, magbigay lang tayo ng dalawa. Pwede ba, marapati mo? Ano lang natin, para ano? Yung po ba sinabing mas madali pa sa mayaman na pumasok sa mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Yun. Isipin nyo, yung kamelyo sa butas ng karayom, yun. Meron na kaming sagot doon. Tanong ko yung sa kabila sa MCGA, ano ba sagot nyo doon? Di ba? Yun lang, iiwanan ko yung tanong na yun. Ano po ba yung, paano nyo po ba yung paralelism nun? Opo. Yung Saka bro, kamelyo, tandaan natin, ang salita ng Diyos, pag nagbigay siya ng talinghaga o siya ng pangitain, hindi pwedeng walang ibig sabihin o walang kabuluhan. Meron pong ibig sabihin yun. yung paralelism ng kamelyo, madali pa pumasok sa butas ng karayom kaya sa mayaman kaysa pumasok sa kaharian ng langit. Meron pang isa, yung pananampalataya, pag yung pananampalataya mo, pwede mong palipati ng bundok.
Kaya ba yun? Ayun, may hiwaga doon. Ito, iyon, alam na namin yun. Kaya lang, kung gusto nyo makinig, ano kayo dito, i-reach out nyo po kami. Malalaman nyo po yung mga hiwaga na yun. Napakarami pong hiwaga at tungkol po doon sa pananamit. Hindi naman po, ano yan eh, marami pong bagay dyan, marami pong yung nakatago dyan ng mga hiwaga. Hindi naman po basta sinabi lang ganito, okay na. Hindi po, paano mo mapapalipat ang bundok? Kaya kami pananampalataya. Eh sige, sino po bang, hindi ibig pong sabihin, kulang ang pananampalataya ng lahat ng kapatid kahit saan. Kasi may nakapagpalipat po ba ng bundok? Di ba? Gusto niyo Brad, hiwaga. kasi sabi ng Makikita niyo, Panginoon, tama, sabi mo, Brad, masabat lang. Tama yung sinabi mo eh. Ang ganda ng punto niya kasi sabi niya, kung meron kayong maliit na pananampalataya, mapapalipat yung bundok. Eh ngayon, tanungin natin, yung bang kanilang puno ay pananampalataya? So, syempre, ang sasagot siya. tanong, ano ba, Bahala siya, sasagot siya kung sasagot siya. Kung alam niya, mapapalipat niya ba yung bundok? Alam ko na papayo, nasagot niya, hindi sabihin niyan. siya Ay, sasagot niyan, hindi nakapalipat. ako sabihin niyan, hindi ako apostol. Yun na sabihin lang yan. Check na check yun, yun yun. Hindi raw siya apostol. Di ba, ipaliwanag niya. Ano ba ibig sabihin? Papalipat mo ang bundok kapag ikaw may pananampalataya, di ba? Para Kaya masagot nga niya yun, po. hindi yung basta dadaanan mo lang yun. Ay, tapos Hindi. dadaanan mo Opo. yung Hindi kasi ganun yun mga kapatid eh. So, kami po, eh, bagaman kami mga sasalita hiwaga rito. Opo, katulad sige ng po. hiwaga sa Hinisi. Di ba po? Katulad ng hiwaga sa Hinisi na ano yun, marami pa kayo, marami pa kaming nakabasta. Kung yung mga gusto lang po ng hiwaga dyan, eh napakarami po dito sa amin. Kaya lang, tutulan nyo kapag natinig nyo, yung mga KNP dyan, mas gusto kong tumutol yung KNP. Kung ano yung mga KNP, kung may mga tinatawag na may dala-dala yan ng mga, yung mga tinatawag na, sabi pa ng Brad Eli, kung dala-dala nila yung kanilang kargada. Yung problema, nakatago yung kargada at nila. Diba? Yung mga KNP, ipaliwanag nyo po yun. Ano po yung karayom, ano po yung yung para kasi hindi po pwede sabihin natin basta-basta lang na madalutos ng karayom. Meron po yung ano ba yun? Para bang ang hirap ng kamelyo pumasok yun, paliwanag niyo po yun na maayos. Dahil ang parallelism po nun, sa mayaman na mahirap sa mayaman pumasok sa karyang langit, di ba po? Yun, marami. Kasi ang problema kasi dito, ang hiwaga po, hindi naman talaga kinakalkal. Dumadating po yan. Dumadating sa kaunawaan. Sa amin, ang dami ng bumukas na hiwaga eh. Kung mapapakinggan nyo lang po yung aming pinagsasama-samahan dito, hindi po kami nag-aengganyo na umanib kayo sa amin. Makinig lang po kayo sa amin. Para makita nyo po, mali po ba kami umalis sa aral, hindi po kami umalis sa iglesia. Kaya po ang pangalan namin iglesia, Iglesia ng Diyos po. Diba po? Hindi po kami umalis. Hindi rin po kami umalis sa itinuro ng Panginoon sa Kristo na itinawid sa kapatid na Eli. Hindi po kami umalis doon. Kung kami po umalis doon, di sana po inano na namin yung kinalimutan na namin yung mga aral. Hindi po yun eh. Talagang ang aming pinagpapatuluyan, yung ano na lang, ano talaga ng Brad Eli, yung ating pinagsasama-sama. Yung pa rin ating leader na namumuno. Ba't sabi, patay na yun? Bakit yung pamumuno? Dapat buhay. Eh bakit si Pablo? Buhay ba si Pablo? Patay na si Pablo. Pero bakit nyo po? Eh di gawin nyo na lang, huwag na kayong magbukas ng Biblia. Kung gusto nyo pala, buhay ang nangangaral sa inyo palagi. Eh si yung namumuno dyan, buhay. Problema nga, pag yan wala, paano kayo mabubuhay naman? Mananatili kayo dyan na ito po ang aming pinagsasama-samahan. Hindi po ito yung samahan na magbi-brainwash sa inyo, hindi po. Hindi naman namin kayo hihingan ng anumang bagay. Mamulat lang kayo dun sa mga sinasabi namin. Kasi para pang nakakasakit po sa dibdib. Nakomot kami umalis na tapos ang babanata naman katulad may manggagawa. Umalis lang doon, babanatan. Kaya umalis yan, ganito yan. Personal na banat niya, personal, pero wala naman siyang batayan. Kasi doon kasi sirain talaga. Ganyan, estilo ng mga yan eh. Lalo yung mga manggagawa ngayon. Kasi ilang manggagawa na tinanong ko dyan, ano mo ginawa sa akin?
binalak ako, in-unfriend ako. Yan ba yung mga manggagawa? Sa tama nga sabi ko, manggagawa lang ng katampalasan siguro yan eh. Sabi nga, masakit na salita. Nasaktan ako. Alam mo Yung talaga, kayamanan niya, yung tinatamasa niya, yung sweldo niya. yung pala sa kanila tumatama rin dito sa dati. Yun pa eh. Hindi makakituloy, Tumatama sabi nga ni Brad Eli. Para kayong mga aso, hindi makatahol. Kaya nga po. Di ba? Kasi ano nila tayo? Ito, basta ang laban natin, hindi sa laman. Kung katwiran, mga KNP. Alam mo yung KNP, ano yan eh. Kumbaga, siriwariwap lang yung mga yan eh. Di ba kapag nagsalita yung leader dyan sa kabila, di ba kapatid na Josel, di ba kapatid na Danny, di ba kapatid na Sunny, di ba kapatid na Lu, di ba kapatid na Mel? Kumbaga, kay kapirang kakaunti yung sinabi, kapiranggot, iikot na yun. Kaya yung mga, alam niyo sa totoo lang, yung mga kapatid, yung mga aktibo pa dyan, aktibo, sa samahan na dati natin, natutulog na lang daw sila, ang pinaka nila, attendance na lang. Attendance na lang. Yun, isa lang yan sa mga napapansin dyan sa mga tapos, pero kapag yung mga meron pa bro, meron pa tayo gustong ito mga nakahalira to sa mga pag-uusapan natin. Yung magdala kayo ng pasanin, magdala kayo ng pasanin ng isa't isa. Yan. Diba? Ginagamit nila palagi yan pang brainwash dun sa mga kapatid. Napakarami. Sipin mo, dala ng pasanin. Ibig sabihin, habang buhay ka ba nang magdala ng pasanin? Hindi ka na ba titigil? Ibig sabihin, hindi ka na ba makakapamahinga? Diba? Kaya nga po Pag eh. sinabing magdala ng pasahin, magtutulong-tulong, bababa mo, kahit pa paano, darating pa lang, hindi, gumagawa yung leader dyan ng papasanin. At bandang huli, may utang ka pa. Isa lang yan dun sa dapat mga matarating. Kumbaga, binibigyan lang natin ng yung mga kapatid na kung sino man yung nakikinig, kung sino makinig, kung pagkatsagaan tayong pakinggan. Pero kung ayaw nila ng katotohanan, wala naman tayong magagawa doon. Yan ang atin lang. Pinamumulat natin. Kasi galing tayo dyan eh. Galing tayo sa samahan na yan. Yung mga kapatid dyan, mahal pa rin eh. Kaya ako, hindi na mahal. Umalis na ako. Tunuturing nila akong kita ng kapatid, dalungkot ako. Biro mo, nakasakay ko sa jeep. Alam niya kasi, wala na nga ako dahil umalis na ako. Kasamahan ko yun sa sa quad. Quad kasi ako. Nalungkot ako nung binati ko siya, Brad. Tapos hindi ako halos kinikibo. After a matter of weeks, nakita ko siya sa Facebook. Sabi ko, kaawa-awa yung kapatid na mahinga na rin pala. Sabi ko, kawawa naman tong kapatid na to. Nataniman ng galit, namatay siya. Kitang-kita mo yung galit niya sa akin. No? Sabi ko, anong dapat ikagalit, di ba? Anong dapat ikagalit? Nakakaawa yung mga kapatid na hindi man sabihin, nataniman sila eh. Sabihin mo, aminin matindi. Totoo bro, aminin matindi. Nagagalit sila eh. Galit sila. Kasi nung nahandyan tayo, di ba mga umalis, feeling din natin ganun. Kasi alam natin eh, yung damdamin nila. Alam natin yung damdamin nila na kapag umalis. Minsan nga, kaibigan ko dyan sa iglesia dati, sa MCGI. Kapatid dyan. Dami ko. Hindi ko naman sa inaano. Nung bandang huli, galit sa akin. Kung ano pa sinasabi. Samantala ko, kaawaan-awa tong kapatid na to. Tama yung sinasabi natin, patawarin. Patawarin sila. Hindi nila alam. Kasi kayo po mga kapatid, mga kababayan, hindi po namin ginagawa to para po kami mag-atake. Pero yung tulad ng tinatawid din nung bago, pinilinan nga yung ba sasabi mong pag-ibig, dapat nga lahat pakikinggan mo, susuriin mo eh. Hindi yung pag nakakita ka ng hindi mo kadiwa, itituring mo ng kaaway, ipapablock mo. Hindi pag-ibig yun at hindi diwa ng Biblia. Wala sa diwa ng Biblia yun. Kasi yung ginagawa po namin, bagaman kami matagal na nanahimik. Kaya lang, masakit po sa loob na nakikita namin yung mga kapatid na
pinaniniwala sa ganung mga maling paniniwala na wala naman sa Biblia, hindi mo makikita sa Biblia ang batayan. Sariling perspektibo, wala pong bago doon mga kapatid. Sarili po yun, wala po doon. Lahat po ng sinabi niya, wala po sa Biblia. Kaya matakot po kayo sa Panginoon, sa Diyos. Sapagkat ang sabi niya, yung dadagdagan ka ng salot, ay ibabawas po dyan lang po. Patawarin kayo ng Diyos sa ginagawa ninyo yan. Bagamat kami po, hindi po kami tutol doon sa kapatid, no? Kasi may mga kapatid, lalo po yung puno. Pagpalagay natin na mabuti naman talagang tao. Kaya lang po, kung papansinin niyo po, hindi po kung mabuting tao, dapat yung paniwalaan ang sinasabi. Lalo po pagdating sa pananampalataya at kalagayang kaluluwa niyo po ang nakasalalay. Kasi yung kaluluwa po, sabi na nga po ng kapatid na Eddie, kapag napahamak mo yan, wala na kayong paraan para mabawi yan. Kaya kung halimbawa sasabihin niyo, kayo ay nagpapatuloy, magsuri po kayo mga kapatid. Suriin niyo po yung sarili niyo. Siyasatin niyo yung sarili niyo kung kayo nasa pananampalataya. Yun po ay utos. Bakit po sinasabi na siyasatin? Kasi maaari pong kayo nasa pananampalataya pero yung puno niyo wala na. Aba, mag-isip-isip po kayo. Ganun po yun. Kaya kayo pinagsisiyasat. Siyasatin niyo yung sarili ko kayo nasa pananampalataya. Baka hindi niyo po alam. Itinakwil na kayo ng Panginoon sa Kristo. Kung kayo naman nasa tingin nyo, sabi katulad ni Pablo, nalalaman nila sila, hindi sila itinakwil. Kung kayo sa tingin nyo sa sarili nyo, hindi kayo tinakwil, aba, isipin nyo po, tignan nyo po, siya sa atin nyo yung inyong mga ngaral. Baka siya po yung tinakwil, kayo po yung mag-isip-isip. At wag po kayo maniwala doon sa nasabi na hindi utos na ang mga ngaral siya sa atin. Mali po yun. Nasa Biblia po yan. Siya lang po may sabi noon kasi ayaw niya magpasiyasat. Ganun po lang po yun eh. Ayaw niya magpasiyasat kasi meron siyang tinatago. Kaya nga po utos niya, wag na patawarang walang salitaan kasi meron siyang nagagawa, alam niya sa sarili niya na hindi niya na po maamin at kahihiyan niya sa sarili niya. Ganun lang po yung katotoo kasi Diyos po ang nag-utos noon eh. Diyos po ang nag-utos noon para sabihin mo na yun ay mali. Hindi yung ganun. Aba, nakakatakot yun. Salita ng Diyos ang babaguhin mo. Ang utos ng Diyos, magpatahayagan kayo ng inyong mga kasalanan. Magpatawaran kayo. Sasabihin mo, hindi ganun yun. Pwede kayong, at di kayo magpatawaran, basta dumadalo kayo pareho. Saan mo nakita yun? Walang ganun sa Biblia mga kapatid. Ang sabi nga dun sa isa kung kayo nag-aain ng inyong handog, at nakita nyo, nalaman nyo na mayroong kapatid na mayroong puot sa inyo, galit sa inyo, o may dinadala sa inyo, may laban sa inyo, iwan mo yung handog mo, yung hain mo doon, pumaroon ka sa kapatid, ay pagkasundo ka. At kung kayo magkasundo, tsaka bumalik, tsaka magbalikan yung hain mo. Yun po ang utos doon. Maliwanag po yun. Hindi po sinasabing, kung may hain ka, kahit may galit, sige lang. Kasi nililinis po ng Diyos yung puso nyo. Ayaw po ng Diyos na kayo ay dadalo at hihingi kayo. Papasalamat kayo sa Diyos na meron kayong galit o merong may laban sa inyo. Nililinis niya po yung kalooban nyo, yung budhi nyo. Kaya po kami, kung kami nagsasalita, hindi po kami nangatake mga kapatid. Ito po, kagaya po natutunan natin kay Pat Eli, kayo po. Pag-ibig po yun mga kapatid na kayo po, sana, suriin niyo po yung sarili niyo, kalagayan niyo kasi mahirap po na yung kaluluwa ay mapahamak. Isang bagay po yun ang dapat ingatan. At tandaan niyo po yung sinasabi na itinawid sa atin ng kapatid na Eli, nang iingatan natin yung pananampalataya, hindi po natin iingatan yung puno. Kasi yung puno po, kahit sa lumang tipan, nagagalit nga po ang Diyos dyan eh. Kasi yung mga pastor po ang nagliligaw. Yung mga pastor ang nagliligaw. Yung mga bula ang Kristo, bula ang propeta, bula ang guro. Mga nagnanasa kasi mga guro. Kasi ang sabi, maliban tawagin siya ng Panginoon gaya ni Aaron. Kung halimbawa, oo, binili ng kanil kapatid Eli. Ang tanong, tinawag ka ba ng Panginoon? Tanangin mo, assess mo yung sarili mo, tinawag ka ba? Binilinan ka lang. Mali-mali ang turo mo eh. Biri mo yung 400, dagdagan mo ng isa. Nakakita na, yung ba idiwa ng Biblia? Walang ganun. Kaya susunod po, Lobin mga kapatid, yung sa gitnang daan po, ayan, siguro sa susunod po na ating pag-uusapan yan. Para malaman nyo po kung yung totoo, kung yan po talaga nasa Biblia at ano po ang diwa ng Biblia sa gitnang daan. Pag-uusapan po natin yan mga kapatid. Subukan nyo kung kayo po yung makikinig. Sana po hiling namin na pakinggan nyo para mabuksan sa inyo. Kasi mali po yun. Wala po sa diwa ng Biblia yung gitnang daan. At yun po ay pagdaragdag. Matakot po kayo sa Diyos mga kapatid. Pagdaragdag po yun. Wala po sa Biblia yun. Wala kang makikita sa Biblia ang gitnang daan. Wala pong ganun. Kaya loobin po sa susunod siguro mga kapatid.
Yun po ang ating pag-uusapan, yung gitnang daan, para po mabuksan sa inyo. Ang ating po ibabahagi, hindi po paninira, kundi maitawid po na natin yung tunay na diwa at sinasabi ng Biblia na itinuturo naman din, tinawid ng kapatid na Eli noon na siya namin pinagpapatuloy kasi mahirap po yung mga kapatid. Tulad yan, sinasabi nila, sila daw ang nagpi-play. Nagpi-play ba talaga? Doktrina lang naman po piniplay nila eh. Doktrina lang po. After ng doktrina, kanya-kanya na perspektibo, kanya-kanya na. Alam niyo po, nung minsan may nagbato lang sa akin nung sa clip ko, mga kapatid. Mas marami ko pa naintindihan, puro kapatid ni Rodel, Brad Rodel, kapatid ni Rodel, Brad Rodel. Pero yata, mahigit 20 beses, 20 beses, bilanggit yung mas naintindihan ko pa yung Brad Rodel, kapatid ni Brad Rodel eh. Kaysa dun sa sasabihin niya eh. Ano nga po kapatid na Rodel? Opo, sige nga Brad Rodel. Sabihin mo nga kapatid. Opo, sige nga Brad Rodel. Sabihin. Abay, Rodel, ano ba nakalagay? Wala man ako nakita puro Rodel sa Biblia. Hindi po ganun mga kapatid. At hindi po nadadaan yan sa hinahon. Kaya nga sana sabi dun sa Biblia rin, kung sino pa minsan yung nagsasalta na mahinahon, po yung mga magdaraya. Hindi naman po namin siya yung magdaraya. Kaya ang tinutukoy po namin, kung yung salita, binabago. Pag daraya po yun. Pero yung tao, hindi natin. Kasi baka siya, nadadaya siya. Kasi alam niyo po, bagaman ang mga apostol din, nilalapitan po yan ni Satanas. Satanas po. Bagaman apostol, nilalapitan po yan ni Satanas. Kaya huwag niyo sabihin na komo yan ay puno, hindi yan nilalapitan ni Satanas. Yung Panginoon nga Panginoon na yun tinukso pa Yan pa kaya, kung yan akala nyo, talagang sa Diyos yan. Hindi po magbabago ng salita yan. Ito, walang idadagdag yan. Ayunong kumakain. Saan yun? Patawaran walang salitaan. Saan yun? Gitnang daan. Saan yun? Mag-isip kayo mga kapatid. Yung mga pinagsasabi niyan, wala sa Biblia. Kasi sabihin, ba't mo bibigay kayong buhay mo? Yung Panginoon, kaya niya ibalik yun Panginoon yun Iuutos niya ba yan kung di mo magagawa? Mali ka lang kasi ng unawa. Mali ka lang ng unawa. Para yung buhay, sabi nga, walang dakilang pag-ibig na ibigay ng isang kapatid yung kanyang buhay sa kapatid. Tapos sasabihin mo, hindi ganun yun. Salita ng Diyos yun, babaguhin mo ba yun? Patawarin ka ng gusto. Ayun lang po mga kapatid, ayun lang po. Sa amin, pag mamalasakit lang po, yun din po. Sana, bigyan niyo po ng pagkakataon sana na marinig din naman yun lagi. Yun po ibabahagi namin, hindi po upang manira. At hindi lang din po kami, siguro nagkataon lang din po. Gusto namin din kasi para tayo kasing rebelde. Mahirap po yung mga kapatid. At patutunayan din po namin sa mga susunod na araw. Kasama po yan. 100 po yun ng mga maling turo. Pero ang ibubungad namin sa inyo ay yung pong 17 lang na mamahalaga. Kaya ang amin po siguro na ibabahagi sa inyo sa mga susunod na araw at panahon, yung 17 na mahalaga na kanyang iminamaling turo na wala sa Biblia. Ganun po. Yun po lang po mga kapatid. Siguro po, ibibigay ko na sa inyo sa huling pananalita po si kapatid na Lord. Ayun po, Brad Lobby. Okay. Maraming salamat po sa inyong mga nakikinig. Salamat po. Kung ano po, dumalo po kayo, meron po kaming page diyan. Ano lang po, makipag-ugnayan po dun sa aming mga officer na kung gusto niyo po makinig po kayo. Kami naman po gusto lang namin maihayag kung ano yung mga mali na sinasabi. Kasi ang sabi nga ni kapatid na Eli, kapag ang kaluluwa mo ang naligaw, na mahirap yan. Katulad yung sinabi ng kapatid na Johnny, yung buhay. Ibibigay ang buhay at sinabi ng paano mo ibibigay ang buhay? Literal palagi kasi ang kanyang sinasabing buhay. Si kapatid na Eli, binigay ang buong buhay niya sa pangangaral. Di ba? Marami ganyan. Ibibigay mo ang buhay mo sa pamilya mo, ibig sabihin papakamatay ka, mali yun. Yun ang mga kaya iniimbitahan ko po kayo mga kapatid sa MCGI, ano lang nyo po, makinig lang po kayo. Kaya ang problema po, kayo kung na-brainwash na kayo, wala po naman kaming magagawa doon. Wala naman po kaming sasabihin na aayunan nyo dahil yun na po naitanim sa inyo. Pero awat tulong ng Diyos po, sana po ay maging isang paraan ito para po makita nyo kung ano yung talagang totoong aral na tinuturo po ng Diyos ayon po sa Biblia. Hindi po kami nang-aatake, hindi po kami wala po kaming galit sa namumuno dyan.
Ang amin lang po, yung pamamaraan niya na para po ng inililigaw na nga talaga na niloloko, harap-harapan. Pero ang mga kapatid diyan, okey lang. Yun po, makinig po kayo. Marami pa yan, sabi po ng kapatid na Johnny, 17, marami pa po yan. Meron pa po kaming nakaano diyan, yung mga tama ba na gamitin ng mga kapatid sa lahat ng negosyo? Lahat ng ibababa nilang negosyo, mula ulo hanggang paa, negosyo kanila. Paliguan, kainan, gamit sa ulo, gamit sa katawan. Tama po ba yun? Pagdating sa eleksyon, ginagamit pa rin ng mga kapatid. Yan lang po ang gusto naming ilinawin. Ang tunay na sa Diyos, hindi po yung nanggagamit. Ang Panginoong Jesucristo po, hindi naman po tinuro yung mga ganyan. Yung mga kung ano-ano. Tapos papasukan nila ng talata, magdala ng pasanin isa't isa. Yung problema, yung pasanin po, hindi po nagbibigay ng ang Diyos ng mga bagay na hindi natin kaya. Ang problema, ito po, kahit na po hirap na yung mga kapatid diyan, tanggap na lang tanggap. Kasi ang sasabihin, "Oh, Brad, tisod ka, tisod ka." Yung parang meron na siyang meron na silang pattern na ito mga sasabihin kapag may umaano sa atin, may pattern na sila. Gano'n po. Sana po, mga kababayan na sino man po yung nakakanito, kami po maglalabas pa po ng ibang mga video. Pasimula lang po ito. Sana po kung kami man po ay nakapagsalita ng hindi maganda o hindi ayon sa nakasakit po kami ng damdamin, patawarin niyo po kami kung ano man po yun. Awa tulong naman ng Diyos po, sinusunod lang naman po namin din ang utos ng Diyos na magpahayag. Naging kasangkapan po kami, maliit na kasangkapan po ng Diyos, na ito po sa pamamaraan po nito, maaari po sabi nga po, ang isa na maakay mo sa pagsisisi, maraming anghel sa langit ang nagsasaya po Yun po, marami pong salamat sa lahat, saan man po kayong dako naroroon. Patnubayan po sana kayo ng Panginoon. Marami pong salamat. Opo. Dagdag ko lang, Brad Noli. Mga kapatid, sa mga gusto pong makarinig o gusto kaming pakinggan sa aming pong susunod na pag-uusap sa ating pong usapang sambahayan, ang schedule po namin lolobin sa susunod na araw. Kapatid na Proserve, kailan po kaya tayo uli? Nawala. Opo. Hindi pa tayo ganun kateki, pero darating siguro pa ang loobin ng Diyos. Opo. Yun po. Siguro Tulong naman bro. Ang mahalaga, maitawid natin yun. No? Kapatid na Proserve, anong araw po yung ating schedule ulit? Lolobin, usapang sambahayan. Kung lulubin po, usapang sambahayan po sa Lunes po ulit, 1:00 po ng hapon. Okay, so, sige po mga kapatid, siguro hanggang dito na lang po muna tayo at salamat po sa Diyos, kapatid na Noli. Salamat po kapatid na Johnny. Ingatan po tayo lahat. Sige po. Paalam po sa inyo, hanggang sa muli po sa usapang sambayan. Sige po. Paalam po sa inyo mga kapatid. Paalam po, paalam.